Pag nakuha ng isang politiko ang pag-ibig ng mga tao, kahit ano pang sira mo sa kanya, hindi masisira siya. And that is the factor that Inday Sara has for the Filipino people. Gustuhin man natin at hindi. Considering, attorney, na ito yung naging target ng kaliwa, no? Dapat nang magreklamo yung mga taga Davao mismo dahil sila yung nakikita at nakakakita sa performance ng pangalawang Pangulo. Pero wala tayong narinig eh. Sa halip, mas lalo pang napamahal ang mga Davaoenyo at ang taong bayan sa pangalawang Pangulo, sa kanyang panunungkulan dahil nga sa kanyang ginagawang aksyon kaagad at matapang na pahayag laban dito sa CPP-NPA. Kaya nga po importante ng mga taga Davao dahil ngayon ang pinupuruhan nila ay confidential fund ng siya syudad ng mayor ng syudad ng Davao. Magsalita po kayo kung ganong ka mapayapa, kung ganong ka progresibo ngayon ang syudad dahil po dun sa confidential fund ni dating Mayor Sara Duterte. At ang numero uno, attorney, na talagang nagsalita para kay Vice President Sara, walang iba, ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, na mismo ay talagang matagal na naninirahan dyan sa Davao City. At sinasabi nga, itong ginagawa ng minority, itong Makabayan Bloc, laban sa Pangulo sa pag-target dito sa kanyang confidential fund ay isang maling estratehiya. Kundi sa halip, mas lalo pang napamahal tuloy sa taong bayan ang pangalawang Pangulo. Ayan. At later siguro, mapapakinggan natin yung mensahe, ilan sa pahayag nga ng ating butihing pastor, attorney. Hinggil dito sa bago na namang paninira laban sa pangalawang Pangulo, lalo na particular sa kanyang confidential. Bago lang mag-break, maidagdag ko lang, attorney, dahil yung mga Duterte, si President Rodrigo Duterte, itong si Vice President Inday Sara Duterte, kung mapapansin ninyo sa lahat po ng mga nakalipas na halalan, sa lahat ng mga naging national leader natin, attorney, sila lang yung kumbaga parang hindi naman sila talaga yung, alam mo yung savvy sa media na nagpo-promote lagi. Ang taong bayan ang nagpo-promote sa kanila, kaya nakilala sila sa buong mundo. Di ba? Hindi nga inakala ng mga naging kalaban nila sa politika, mga katunggalin nila sa posisyon, na mananalo sila dahil sa galing lang sila ng Davao City. Hindi ganun talaga yung machinery nila, attorney. Correct, no? At kanina nabanggit ni Jane na isa sa talagang nagdedepensa ngayon kay VP Inday Sara ay walang iba kundi ang ating Pastor Quiboloy, no? Pakinggan po natin ang mga binanggit na salita ngayon ni Pastor Quiboloy in defense of VP Inday Sara Duterte. Pag nakuha ng isang politiko ang pag-ibig ng mga tao, kahit ano pang sira mo sa kanya, hindi masisira siya. And that is the factor that Inday Sara has for the Filipino people. Gustuhin man natin at hindi. Hindi lang attractive ang mukha. Attractive ang kanyang pamumuno. Ang kanyang mga layunin, pagnanasa para sa bansang mahal natin. Kahit ano pang idikit ninyong korupsyon sa kanya, hindi didikit kasi hindi naman totoo. Confidential fund? Paano ginamit in 11, 19? Hindi naman sinabi kung paano ginamit. Nasa COA yan, di ba? Ilagay niyo yung konteksto. Anong ginamitan? Ayun. Hindi niwalaan pa. Pero 11 days, ginamit ang 100. Bah, mabibiglang tao. Malilin lang ang tao. Corrupt talaga siguro to. Pero hindi na eh. Ang pag-ibig ang dumidikta sa puso ng tao. Because love in the heart resonates with the love of the heart of the Filipino people. Nagre-resonate yun. Kaya hindi tumatalab yung sira. Wrong strategy yun. Lalo siyang lumalakas. Lalo siyang minamahal ng tao. Kaya, pinahayag sa akin, 7 times ang Diyos na to. Ano yon, Pastor? Basta masasabi ko lang,
Hindi ko muna sasabihin ngayon. Mahal siya ng Diyos. At mahal din siya ng anak. So, walang personalan doon. Gusto ninyo, kung kayo ay maging politiko at gusto maging leader ng bansa, maging totoo kayong nagmamahal sa inyong kapwa-tao, kapwa-Pilipino. Lalo na kung walang kamera. Huwag kayong magdala ng kamera. Pagka may publicity kasi, alam ng tao yun. Nililinlang lang ninyo sila eh. Yung magamang ito, ayaw nila ng camera. Ang camera ang sumusunod sa kanila, ayaw nila. Eh, nasa public limelight, wala silang magawa. Pero yung iba, hindi makalakad kung walang camera. Left, right, left, likod, harap. Paano ka lumakad? Ganito. Paano mong mahalin ng tao? Wala yun. Kasi, hindi magre-resonate yun eh. Plastic yun eh. Ang puso kasi hindi magsisinungaling sa pag-ibig sa puso ng iniibig niya. Hindi physical na pag-ibig, kundi yung pag-ibig ba sa bansa. Alam ng tao ngayon kung sinong talagang nagmamahal sa bansa. Alam nila yun. Kaya kung tunay kayong nagmamahal, kahit magtago pa kayo, yan ang hinahanap ng dakilang Ama ngayon, ang tunay na may pag-ibig sa puso na iaalay ang kanilang buhay para sa bayan. This is also the reason why I love the armed forces of the Philippines. Because they are the ones laying down their lives for our people, even at the height of the communist insurgency and the other insurgents in the Philippines, especially in Mindanao area like the Marawi or something like that. They were the ones who were there as the wall of defense for the freedom of the Filipino people. Kung lahat ng politiko ganyan, handang magpakabatay para sa bayan, na walang kakurakutan sa buhay, ay dako. The people will love you to heaven. Purihin ang Ama. Pahayag po ni Pastor Apollo C. Quiboloy hinggil po dito sa bagong kontrobersya na namang ipinupukol sa pangalawang Pangulo, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte.